As we continue to celebrate Pentecost Sunday, happy Pentecost Sunday, I believe that this man of God, amen, will be greatly used not only in this church, mga kapatid, amen, as he continued. And I'm one witness na isa po siya sa mga, amen, pinagpapala ng Diyos. Not perfect, but striving, mga kapatid. Hallelujah. Na makikita mo yung katapatan, nagpapatuloy, amen, na wala namang Kristiyanong hindi nahihirapan, na i-depress, na stress. Pero makita mo, nagsusumikap magpatuloy. And I'm blessed, mga kapatid, that we have leaders and servant of the Lord. Amen. Na patuloy po, mga kapatid, mangangaral at maglingkod po, mga kapatid, sa ating dakilang Panginoon at sa ating lahat. Let us welcome, help me to welcome the man of God, magturo at mangaral sa atin. Everybody shout, God bless you, Brother Edward Storm Monforte. Yun po yung totoo niyang pangalan. Kilala niyo siyang Edu o Brother Edu. God bless you, sir. Thank you so much, Pastor Jan. Di ko matandaan kung kailan yung huling tayo ko dito. Hindi ko talaga matandaan, sorry. So naging busy talaga. So yung last time yata yung sa tawag dito yung sa discipleship class, no? Ay, anong tawag doon? Yun na yun during morning. Pero yung last preaching po is parang last year pa yata. So, mga kapatid, sige, upo po muna kayo, mga kapatid. Magsasalita lang po ako ng saglit. So, papasalamat po ako sa Panginoon na muli po tayong naimbitahan ni Pastor Jan. Though yung topic po natin ay sobrang nagulumihanan. I mean, ano ba yung huhugutin kong message ni Lord sa tema po natin ngayong month of June, because we are in the theme of hunger. So, kapag naririnig po kasi natin yung salitang hunger, ang lagi pong pumapasok sa isipan natin ay gutom physically, no? Sabi ko, Lord, bakit gutom? Gutom, no? Hunger. So, ang SOP laging gutom. So, yan po. And I thank God for giving us, mga kapatid, na medyo maluwag na po yung government, na inaalaw na po yung ilang percentage po, Pastor? 100 na po ba? Hindi ako updated doon sa capacity. So, I am glad, mga kapatid, na marami na pong pwede pong pumunta ng iglesia, no? Just to share po, nung 2020, going 2021, nagkasawaan po kami ni Pastor Jan face to face. Doon sa bahay lang, no? Nagkakandak po tayo ng live streaming. So, yung ganong setup, bigla pong talagang nakakapanibago po sa ating lahat. At nagpapasalamat po ako sa lahat po ng sumuporta po at hindi po nang iwan. Bagamat tayo po ay limited lamang po sa pamamagitan po ng live streaming, ay patuloy po tayong sumuporta sa church, no? Alam ko at batid ng Diyos kung sino po kayo, no, na sumuporta po. Even financial support po, patuloy po yung pagsuporta niyo po sa iglesia. In behalf of my mother, Sister Josie, the treasurer of the church, nakikita ko po yung struggle po niya, dahil po minsan tayo po ay dumarating po sa panahong tayo po ay nagigipit kahit papaano. Pero mga kapatid, napagtanto po namin ni Pastor Jan, during pandemic, Pastor Jan, witness ka dito, during pandemic, ang laki ng increase po ng income natin. Promise po, mga kapatid, during pandemic, to tell you honestly, doon po tayo nakaipon. Mga kapatid, nakaka-wonder na sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng medyo pagkagipit ng mga kapatiran, bakit doon pa kaya nagbigay ng growth ang Panginoon, no? Siguro dahil nakikita niya yung mga anak niya na nananatiling tapat sa paglilingkod. Kaya, Pastor Jan, di ba, during the first month of March, then coming April, ang gamit lang nating cellphone lang. Tapos bigla pong unti-unting nag-improve. So, yun po. Marami pong provisions ang Panginoon na ibinigay sa atin during the pandemic. So, I give glory sa Panginoon sa lahat ng kanyang financial support sa pamamagitan po ninyo. And
ang patuloy kong panalangin ay patuloy po tayong pagpalain ng Panginoon sa atin pong mga incomes, sa atin pong mga trabaho, sa atin pong mga businesses po mga kapatid. Patuloy lamang po tayong maging tapat mga kapatid, and God will give us the increase mga kapatid. Sabi nga sa Galatians, wag lang man tayong mapagod mga kapatid sa paggawa po ng mabuti, dahil darating po ang panahon kung hindi po tayo mapapagod, Kanya pong ibabalik at isusukli ang reward na karapat-dapat para sa atin mga kapatid. Amen? So, yun. Salamat po. And of course, sila, Sister Angela, nakita ko ulit muli. And her brother and relatives, no? So, it's nice to see you here again. Welcome na welcome po kayo. And mga bagong mukha po ng mga awit, no? I'm so blessed na meron pong mga bago pong mga awit. Sabi ko, kung wala na talagang option, kami na lang ni Pastor Jan yung aawit. Oy, dati umawit naman din ako. Mga wala pang choices, no? Pero sige na, meron ng mga choices. So, kayo na bahala po mga kapatid. So, napagtyagaan naman po nila yung boses namin. So, sabi naman, wag mong intindihin yung tono, ang tindihin mo yung puso. Puso na lang, no? Doon na lang namin dinadaan ni Pastor Jan before. But thank God for the opportunity for us to grow mga kapatid, na marami rin pong mga nahubog po, no, sa ating pong mga talento. Patuloy lamang po natin gamitin yung mga talentong ito, dahil ito po ay nakakalugod po sa harapan ng ating Panginoon, no? Kung hindi natin ito magagamit dito, so for sure sa labas 'yan, no? So wag po nating sayangin po para po sa for the glory of God, mga kapatid. Ang hirap pag-isip ng Tagalog eh. So yun po, tayo mga kapatid, no? So bilang respeto po sa salita ng Panginoon, nais ko pong kung meron po kayong mga Biblia, at meron din naman po tayo dito sa presentation. So again, we will be discussing about hunger. So help me God na maibigay niya ang kanyang mensahe. But before tayo tumungo mga kapatid, may I invite you to please open your Bible in the book of Matthew chapter 5 verse 6. Matthew chapter 5 verse 6. Kung sino na pong nakatonton, I think meron din ako dito, yan. So I'll be reading in the New King James Version. Sabi dito, "Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled." So, yan lang muna yung verse ko. Hinihiling ko si Pastor Jan, no? Pastor, can you please pray for me for the anointing? Let us pray, mga kapatid. God, help us, Lord, Panginoon, that you will be the center, Lord God, in this church. This word of God, I pray that you will anoint my servant, but write the words on the forehead. Lord, give him strength, Panginoon God, and anointing and power, Lord God. Lord God, ikaw po ba muna sa bawat anak. Yes, Lord God, open our hearts, God. Amen. Palakpakan po muli natin ating Panginoon. Hallelujah. Come on. Let's clap our hands for the Lord. Let's give the best shout for the Lord. Today is Pentecost Sunday. Today is our day to celebrate. Today is the day that God will pour out His Spirit to us, mga kapatid. Come on, let's clap our hands to God. Glorify your name. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. We thank you so much, Jesus. Hallelujah, God. Bless your name, God. Hallelujah. Thank you so much. Hallelujah. Amen. Bago po tayong umupo, kamayan natin ang ating kapatid. Sabihin natin, Happy Pentecost Sunday po. Amen. So, maaari na po tayo makaupo, mga kapatid. So, disclaimer lang po, ako po yung type ng mga ngaral na hindi po mahilig sumigaw, no? So,
Kung kayo po ay naghahanap ng palasigaw, so wag mo na ngayon dahil more, gusto kong mag-discuss, no? So gusto kong maunawaan natin yung salita ng ating Panginoon. But before that, I'll give you the subject that says, ching, the blessedness in hunger. Amen. Una, kung iisipin natin, paano magkakaroon ng blessedness sa taggutom o sa pagiging gutom? Napapaisip ba kayong mga kapatid? No? Because feeling, ano yun? Kung nararamdaman natin yung pag taggutom mga kapatid, ang hirap po, di ba? Masakit po sa tiyan, masama po sa pakiramdam, na minsan irritable po tayo, na minsan tayo ay nangaaway kapag tayo po ay gutom. Tama? Sino ba dito yung kapag alimbawa lang mga kapatid, no? Pumunta po tayo sa isang restaurant, lalo sa mga fine dining, no? Pag nag-order tayo, Miss, isa pong ganito, isa pong ganito, isa pong ganito. Sir, okay lang po ba? 20 to 30 minutes? Tapos galing kang fasting, no? Gutom na gutom ka na. Minsan yung nerve natin, what? 30 minutes? Why it's too long? Tapos talagang inurasan pa natin, no? Okay, 10:30, kailangan 11, nandito na yan. Yan, tagal. Sabi natin, tapos, ano na, parang 10:59. Ay, pag ito, wala pa to ng 10:59. Nako! Pakitawag yung manager. Uy, maraming nakaka-relate. Relate ba kayo? Relate much? So actually, lahat po tayo mga kapatid ay subject po sa ganong senaryo or sa ganong sitwasyon. Dahil ako rin po minsan, fast food na, di ba? Fast food. Ibig sabihin, mabilis ang pagkain. Mabilis ang pag-prepare, pag-serve. Minsan sa fast food, sir, paggawa po ng yum burger, takes 10 to 15 minutes. Pwede po bang makapaghintay po kayo? So hindi po. Siyempre, minsan pag sa office, nagmamadali tayo, di ba? Maraming nasasayang na oras. At minsan, doon natitrigger yung mga ugali natin, no? Bilang isang tao, bilang isang tawag dito, physical na tao, mga kapatid, no? So, yun po. Yun yung concept ng hunger or taggutom or sabihin natin pagiging gutom. But before that, I'll just want to give some brief or other definition of the word hunger. So, ano nga ba yung iba pang term o pwede natin gamiting salita kapag naririnig natin yung salitang hunger? Number one is a strong desire. No? Talagang crave ka dun sa napakasarap na hamburger or patty. No? So, meron tayong strong desire deep inside us, mga kapatid. So, when we hear the word hunger, it also means a strong desire. Next one is yearning. Sino nang nakarinig ng yearning? Yung pagnanais. Tama ba yung Tagalog ng yearning? Pagnanais or yearn. Hindi ko Tagalog masyado eh. Basta yearn yun. Pagnanais. Yun. Next is passion. So, yun. Yun yung iba't ibang mga salita na pwede natin gamitin when we hear the word hunger. No? And of course, I'll get some physical definition personally, no? Yung mga nabanggit ko kanina. A hungry man will do his best just to get what he wants. Or tawag dito, will do his best to get something to eat, no? Kapag gutom tayo, talagang gagawin natin yung best natin para makahanap tayo ng pagkain, no? Ngayon, mga instant food na, may mga Grab food, Panda food, etc., no? So, meron tayong other ways to get some food, no? Na malaking tulong 'yon, mga kapatid. Tapos, that man, he becomes irritable dahil dun sa pain na experience niya sa kanyang sikmura. No, yun yung parang mga additional scenario natin kapag tayo ay gutom. Tulad nga ng sabi natin kanina, minsan nang-aaway tayo pag tayo ay gutom. At minsan, masama pa nito, minsan
It tends us to steal just to eat. May mga taong nagnanakaw para lamang makakain dahil kumakalam ang kanilang mga sikmura. No? Ayun yung mga nakakaawang tao, mga kapatid, na minsan talagang kung tayo hinipo ng Diyos, magpahipo naman tayo, mga kapatid, na may mga taong ganun, no? Na minsan yung dahilan ng krimen ay dahil sa kagutuman, no? And sometimes we become malnourished and lack of energy kapag tayo po ay hindi nakakakain o tayo talagang matagal nang naging gutom. Therefore, we will do anything just to get something to eat. 'Di ba? Hindi siya parang pwede mong kontrolin na hindi, pwede ako maging gutom ganito 10 taon. Hindi pwede. Kapag fasting nga, Pastor Jan, 'di ba? Ang hirap. Though we are being helped by the Holy Spirit na yung gutom natin nako-contain natin. Pero nararamdaman pa rin natin yung gutom, mga kapatid. That is the physical definition or the physical scenario of the word hunger. But today, mga kapatid, I believe we will be directed by the Holy Spirit that we will be discussing hunger in spiritual terms. Okay? So, I have here, mga kapatid, a quick video para mas lalo nating maunawaan yung the word hunger. I'll be focusing in the life of Apostle Paul today. Okay? So please bear with me. 5 to 10 minutes, I'll be just playing some video. Okay? So, baba muna ako. Pakipatay po ng lights. Okay lang po. Saul, Saul, why persecutest thou me? Who art thou, Lord? I am Jesus, whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. Lord, what wilt thou have me to do? Arise, and go into the city, and it shall be told thee what thou must do.
Ananias. Behold, I am here, Lord. Arise, and go into the street which is called Straight, and inquire in the house of Judas for one called Saul of Tarsus. For behold, he prayeth. And he hath seen in a vision a man named Ananias coming in, and putting his hand on him that he might receive his sight. Lord, I have heard by many of this man, how much evil he hath done to thy saints in Jerusalem. And here he hath authority from the chief priest to bind all that call on thy name. Go thy way, for he is a chosen vessel unto me, to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. For I will shew him how great things he must suffer for my name's sake. Brother Saul, the Lord, even Jesus, that appeared unto thee in the way as thou camest, has sent me, that thou mightest receive thy sight, and be filled with the Holy Ghost. Brother Saul, receive thy sight. I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing and his kingdom. Preach the word. Be instant in season, out of season. Reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lusts shall they heap to themselves teachers, having itching ears. And they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables. But watch thou in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry. For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day.
and not to me only, but unto all them also that love his appearing. So yun po. Yun po yung portion of life of Saul na naging Apostle Paul. So, mga kapatid, papakibukas na po siguro yung ilaw natin. Mga kapatid, just to share you, before the life of Saul, he was part of the Jewish leader na nagpe-persecute po sa mga early Christian believers po. No? So, he went house to house just to ensure that napapatay niya or natutuligsa niya yung mga Kristiyano before. No? So, siya ay dakilang mang-uusig ng mga mananampalataya kay Jesus. No? So, nagkaroon po siya ng encounter with Jesus Christ through the flashlights. No? And yung nakita nyo yung during nung first video, nung along his way going to Damascus, para hanapin niya si Ananias at mga natitira pang mga Kristiyano, hinarangan siya ng Panginoong Jesus. Ang Panginoong Jesus ay nasa langit na po that time, no? At siya po ay binulag. Binulag muna siya temporarily, no? Binulag siya at siya ay hindi nakakita ng 3 araw. And sinabihan rin siya ng Panginoong Jesus na hanapin niya si Ananias upang siya yung makapagtanggal nung kabulagan niya that time. And of course, si Ananias ay natatakot din dahil alam niyang si Saul ay dakilang mang-uusig ng mga Kristiyano, no? Pero dahil nga kinausap din si Ananias ng Espiritu o ng Panginoong Hesus, nawala yung takot niya at hinanap niya si Saul. At that time, during their conversation, nung nagkaroon ng total conversion, si Saul ay natanggal yung kanyang pagkabulag, mga kapatid. My next slide is that I'll go through different stages of hunger of Paul. No? The first stage of gagamitin ko na yung salitang Paul, no? By the way, he was Saul before, and his name was changed to Paul. That means little or humble. Mga kapatid, during the earlier days or the earlier period of the life of Saul, mataas ang tingin niya sa sarili niya. Ganon din tayo minsan, mga kapatid, nung tayo pa ay hindi nakakilala sa Panginoon, ang taas ng tingin natin sa sarili natin. Maaring sinasabi natin sa sarili natin, hindi ko kailangan ng Diyos. I can do it by myself. Kayo? Hindi ko kayo kailangan. Marami akong salapi, magaling ako, matalino ako, marami akong talento. Kaya kong mabuhay nang wala ang Diyos. That was a type of the life of Saul before. Kaya dito, sa mga nag-aral po ng Living Logos, sorry, medyo malabo, no? I got a portion from the Living Logos. Doon sa lesson 17 ng Spiritual Growth 1, sa lesson 17, meron dong sinabi, the servant attitude of Apostle Paul. Hindi ko mabasa. Dito sinasabi niya na, I planted, Apollos watered, but God gives the increase. Minsan tayong mga kapatid, marami tayong ginagawa sa mga sarili natin. Marami tayong mga panahong binibigay sa ating sarili. Pero hindi natin nakikita yung increase na yan ay galing sa Diyos. Ang pagpapala na yan ay galing sa Diyos. Kaya wala tayong karapatan magmalaki sa harapan niya. Binigyan tayo ng talento, mga kapatid. Binigyan tayo ng kaalaman. Pero dapat matuto tayong magbalik ng glory sa ating Panginoon dahil sa Kanya lahat ng gari iyon. Kaya sabi niya, nagtatalo yung mga early Christians na pinupuri, na humahanga kay Paul. Huwag kayong humanga sa akin dahil lahat ng ito ay galing din sa Diyos. Pero kung yung old self niya yung titignan niya, thank you, napupuri niyo ako. Ganun yung attitude ni Saul before.
Masyadong mataas ang pride ni Saul before. Kaya binago ng Panginoon ng kanyang pangalan as Paul to be a humble person, to be a little person. Despite your everything in your hands, kailangan mo pa rin magbalik ng glory sa ating dakilang Diyos, mga kapatid. Amen. When we are hungry, mga kapatid, we need to decrease ourselves just to be fed and be lifted up, mga kapatid. Mga kapatid, di ba? Anong ginawa ng Panginoon kay Saul? Binulag. Ito yung paraan para matanggal yung kanyang pride. At ito rin yung paraan para maiangat siya. Minsan, mga kapatid, maraming tatanggalin ang Diyos sa ating mga buhay para makita natin ang totoo sa ating mga buhay. Na kailangan natin ng Diyos, hindi natin kaya kung wala siya. Kaya nga sa 1 Corinthians sabi niya, I can do all things through Christ who gives me strength. Hindi natin sinasabi, I can do all things, period. No. But through Christ who gives us strength. Yes, may magagawa tayo sa sarili lamang natin. Pero you can do great things if you have Christ. If God has strengthened you, mga kapatid. And it is a good thing. Napakasarap sa puso natin, mga kapatid, that we are doing great things for the Lord. Not because of you, but because of the Lord. Kaya nga sabi niya, do all things in the name of the Lord. Mga kapatid, how can we be in a spiritual hunger when we are full of ourselves? Na punong-puno tayo ng sarili natin. That sometimes we are focusing on our successes. That sometimes we are focusing on our great talents. That sometimes we are focusing on our great treasures. That our bank accounts are so unlimited. And sometimes that we are relying in our abilities. Paano tayo magiging spiritually hunger if we are full of those things, mga kapatid? How can we feel God in our hearts, mga kapatid, if we are full of our ego? If we are full of ourselves, mga kapatid? Kaya nga, sa Living Logos, meron akong kodigo. Sa Living Logos Spiritual Growth 2 ba yun? Lesson 9, yung the one thing is needful, there are hindrances of spiritual desire. There are hindrances of spiritual desire. Nakikita nyo? Our career, education, material possessions, our family, friends, hobbies, other Christian services. Even the Christian services are hindrances of our spiritual desire, mga kapatid. Kailangan natin mas matignan yung sarili natin kung ang mga bagay na ito ay nagiging hadlang para tayo ay maging gutom sa ating Panginoon. The key is to be humble, mga kapatid. Kailangan natin ibaba yung sarili natin, mga kapatid. Dahil kung tayo ay magmamataas sa harapan ng Panginoon, hindi niya tayo itataas, mga kapatid. Sabi nga, God blesses those who are humble, for they will inherit the whole earth. Beatitudes, mga kapatid. Humble yourselves in the sight of the Lord, and He will lift you up. Pakumbaba tayo, mga kapatid. Kapag tayo tunay na gutom spiritually, kailangan magpakumbaba tayo. Hindi natin mapapakita na yung tunay na kagutuman natin sa Espiritu kung hindi tayo magpapakumbaba. Hindi ko kailangan ng Holy Spirit. Hindi ko kailangan magtaas ng kamay. Hindi ko kailangan magpakumbaba. No. Hindi ibibigay sa'yo ng Diyos ang Espiritu kung nagmamataas ka sa sarili mo. When we see Paul's life, he was lifted up because he obeyed the voice of the Lord. Diba? Napakagandang turnaround, mga kapatid, ng buhay ni Apostle Paul. Na dati, tayo yung mga nangunguna sa kalokohan, tayo yung mga karumal-dumal, yung mga kasalanan, mga kapatid. Pero, tinawag pa rin tayo ng ating Panginoon. Kaya nga yung kanta kanina, ano sabi doon? Yung
Yung lyrics ng kanta, mamaya tingnan natin. You take what the enemy and you turn it for good. Sorry, di ko kabisado. Pakiulit nga. You turn it. Oo, meant for evil. Paul was meant for evil and you turn it for good. Di ba? Paul was meant for evil because he is against doon sa mandato ng Panginoon. Pero you turn it for good. Mga kapatid. Katulad din tayo minsan ni Paul. We are meant for evil before. Di ba? Tayo pa'y nagre-recruit sa kalokohan. But God called us. And we turned us into a good thing. Hallelujah, God. Next. Sorry. Letter U, understanding. Paul ay naging mapagpakumbaba in order for us to understand. First, we need to be humble. Kaya mo bang turuan yung taong ma-pride? Huy, makinig ka. Ayoko nga, mas magaling pa ako sa'yo. Di ba? Ganun sasagutin yan sa'yo. Bakit ako makikinig sa'yo? Ang bobo-bobo mo. Sorry for the words. Sabi dito, meron pala ako, it takes us to be blinded to see. Minsan, tayong mga nakakakita, tayo pa yung bulag. That's why Paul has been blinded to see and understand. Paano maunawaan ni Saul? Si Christ, si Jesus, iba nga yung pananaw niya, iba yung nakikita niya, hindi niya naiintindihan. That's why, kailangan kitang bulagin para maintindihan mo. It takes us to be blinded to see. Before, we were blind as well, mga kapatid. Dahil yung nakikita natin ay mundo. Ang sarap sa mundo, ang daming kalayawan sa mundo, ang sarap two battles. Ang sarap Friday nights, mga ganun. TGIF, thank God it's Friday, pero nandun sa inuman. Erase. Mga kapatid, kailangan nating mabulag para maunawaan natin ang ninanais ng Panginoon na maintindihan natin. It takes us to be blinded in order for us to see and understand. Di ba? Dati ang talino-talino natin sa mundo, yes, matalino naman talaga tayo. But our perception and understanding is different. But God called you and turned you around. Oh my God. Salamat, Panginoon. At binulag mo ako, Panginoon. You turn it for good. Diba? Knowing Apostle Paul, he wrote majority of the epistles in the New Testament. No? Imagine niyo yun. Sa kanya yung napakaraming sulat doon sa New Testament. Starting Romans, no? And di ko kabisado, 13 ba yun, Tor? 13 books? 12 or 13 books of the New Testament, siya po yung nagsulat. Kasama niya sila Timothy, yun. Next, sorry. Nawala ako. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. So, when I was browsing Facebook, nakita ko to sa post ni Sister Leia Granada. No? So, si Paul din nagsulat nito Galatians. Sulat niya sa Galatians. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. This verse ay minsan kasi we were called already by the Lord, but sometimes our left foot is still stepping in the world. Sabi doon, namamangka tayo sa dalawang ilog. Narinig nyo na yun? Parang sa panliligaw yata yun eh.
The same thing, sometimes we are going to the church, but sometimes we are also living in the world. Meaning, hindi pa natin binitawan yung mga old na mga gawain natin, mga kapatid. Mga kapatid, we need to re-understand, mga kapatid, yung pagkatawag ng Panginoon sa atin. Dahil tayo na ay namumuhay sa Espiritu, therefore, yung mga lakad natin ay dapat naaayon na sa Espiritu, mga kapatid. No? Or, eto, it is either we are not blinded yet of the world, or we refuse to see and understand the spiritual reality. Yung number 1, medyo okay pa. But the second one is medyo danger. Because you already understand, but you refuse to continuously understand spiritual realities, mga kapatid. Natanggap mo ang Panginoon. Natatandaan niyo yung parable of the sower, na may iba't ibang uri ng lupa na pinagtataniman ang Panginoon sa atin. Kung ito ba, ang inyong puso ba ay matabang lupa, na kung saan ang lahat ng ating narinig at naintindihan ay mananatili sa ating puso. O sometimes katulad tayo ng isang rocky road na kung saan kapag tinaniman ka ng isang butil o salita ng Panginoon, ito ay panandalian na tutubo at ito rin ay magwi-wither. Mga kapatid, huwag nating hayaan na yung puso natin ay maging lupa na rocky road, thorny, di ba? Hayaan natin na ito'y maging matabang lupa upang ang mga bagay na naririnig natin ay tutubo at uusbong sa ating buhay, mga kapatid. It is a danger thing that we know the truth, we know the good thing, but we are not doing it. It is a sin of omission. 2 types of sin: the sin of commission and the sin of omission. The sin of omission is that alam mong gumawa ng mabuti. Dapat ganito yung ginagawa mo. Pero hindi natin ginagawa, mga kapatid. No? We are not exempted to that, mga kapatid. Kaya tayo hinuhubog ng Diyos na matuto, na mag-aral, para isagawa yung ating mga naririnig. Pero kung ito ay tatago lamang natin, mga kapatid, tayo po ay masisira. Kawawa rin naman yung mga taong hindi natin nababahagian, mga kapatid. Okay, let's move forward. Konti na lang. Letter N. Nourishment. Nourishment or nurture. First, you become humble in the sight of God, sight of Jesus Christ, and you understand the spiritual realities. And next is that you will be nourished. You will get some nourishment from the Lord. Remember Paul? Matalino si Paul eh. Matalino si Saul before. At nung siya'y nagkaroon ng encounter sa Panginoon, nandun yung ano? yung eagerness niya to learn. Hindi kabag tuloy na kabagaba. Yung basta yun. Yung eagerness niya to learn. That's why he learned a lot about Jesus Christ. No? That's why he got some nourishment from the Word of God. Sabi doon, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Of course, God is not unfair. When you are truly looking and searching for Him, He will surely nourish you. He will surely feed you, mga kapatid. Diba? A willingness heart will always get something na ninanais niya, mga kapatid. Hallelujah. With his ability and intellect, he quickly learned about spiritual matters. When he was baptized and received the Holy Spirit, mga kapatid, he was empowered to do the call of the ministry. Imagine, nakita nyo kanina, binautismuhan siya sa tubig, mga kapatid. The willingness of heart to yield to the calling of the Lord. And once he received the Holy Spirit, ay na-empower siya. Acts 1:8, since this is Pentecost Sunday. But you shall receive the power when the Holy Spirit has come upon you,
and you shall be witnesses. Paul has been a witness to a lot of places, mga kapatid. Di ba? Ang dami niyang pinunta. Galatia, Thessalonica, ano pa yun? Ephesus, di ba? Ang dami niyang pinuntahan at dami niyang mga liham para sa kanila. At siya ay nagtayo ng iglesia. Naging witness siya doon sa mga lugar na yun dahil natanggap niya ang banal na espiritu at siya ay na-empower nito at naging witness, mga kapatid. Amen? Imagine, Paul, bago lang yung ministry ni Paul marami ng mga nauna sa kanya. Ito ay walang kinalaman kung ikaw ay nahuhuli. No? Marami sa atin ang nahuhuli, pero na nauuna. At maraming nauuna na nahuhuli. Sabi dito, but many who are first will be last, and the last first. Mga kapatid, no? Lalo sa ating mga matatanda sa church, tayo pa yung pasaway. Tayo pa yung nangunguna sa kalokohan. But those that who is newly convert or newly believers, mga kapatid, sila pa yung mas nagsusunog ng kilay para mag-aral ng salita ng Panginoon. Ang dami sa ating guilty, mga kapatid. Sabihin natin, alam ko na yan, paulit-ulit ko na binasa. No! We need to be refreshed every day. Every day, mga kapatid, we need to be refreshed. No? Huwag tayo magtiwala sa kakayahan natin. Dapat nagtitiwala tayo sa kakayahan ng Panginoon na matutulungan niya tayo, mga kapatid. No? So, guilty po tayo doon, mga kapatid, no? So, kaya po tayong mga matagal na sa iglesia, aral-aral po ulit muna tayo, mga kapatid, para hindi po tayo, nakakaya pag sinabak po tayo sa gera. Living Logos. Oh my God, congrats, TL. Okay. So, it is a wake-up call sa mga nag-aaral po ng Living Logos. O nga, no? So, yun. Next is, sabi dito ni Zig Ziglar, sorry naman sa kortina, ang tagal eh. Napansin nyo ba? Ang tagal eh. If you are not willing to learn, no one can help you. Remember? If you are not willing to learn, no one can help you. But if you are determined to learn, no one can stop you. Diba? Nung tinawag ka ng Panginoon, napaka-fiery mo. Sige, basahin ko itong Bible 3 araw. Kaya niyo yun? Scan read. Yung sa Facebook, di ba? Ang bilis magbasa. Hindi, okay lang po. It takes time to understand and read the Bible, mga kapatid. No? So yun po. Wag nating madaliin. Mas masarap na ninanamnam natin yung salita ng Panginoon, mga kapatid. Ang mahalaga, tayo ay nag-aaral, no? Naunawaan natin. Kaysa naman na binasa mo 3 araw, hindi mo naman ito yan. Ang naalala mo lang, Genesis 1:1. No? In the beginning God the Word created the heaven and earth. Ganun. Tapos yung last verse ng Bible. Ano nga yung last verse ng Bible? Revelations 22:21. Yun na yun. Grace of God be with you all. Amen. No? So, yun po, mga kapatid. When we got the understanding, we will be nourished, mga kapatid. Paul has been nourished, not perfectly, sabi natin greatly, no? Napakaganda ng nangyari sa buhay ni Paul na talagang napakalaki ng kanyang paglago sa Panginoon. Alright? Or nourishment. Next is letter G. Oy, kortina. Bilisan mo. Letter G is growth. So, nahulaan nyo na ba yung ENR? Pero, kalma-kalma lang. Growth. So, sabi dito, kinuha ko din sa Hebrews, therefore, leaving the discussion of elementary principles, let us go on to perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God, of the doctrine of baptism, of laying of hands, resurrection of the dead, and of eternal judgment. And this will do if God permits.
For it is impossible for those who were once enlightened and have tasted the heavenly gift and have become partakers of the Holy Spirit and have tasted the good word of God and the powers of the age to come. If they will fall, to renew them again to repentance, since they crucify again for themselves the Son of God and put him to an open shame. Mga kapatid, dumadaan po tayo sa paglago na kung saan sometimes our growth is not constantly going up, mga kapatid. Right? Do you agree? Our growth is not constantly going up. Our growth is like a roller coaster that sometimes we are up, down, up, down. Hindi naman palagi tayong nasa up, mga kapatid. Diba? Ang mahalaga, like sa investment, ang mahalaga continuous. Hindi yung kapag nag-up, ipo-pull out mo na. No? Tapos, bigla magda-down. I mean, kapag nag-down, pull out mo na, sabihin mo, lugi na. Bawi. No? Sa investment po, yung trends po niyan, up, down. But in a long term, it is going up. Ganon yan. Pero yung ano niyan, katagalan, mataas. Ang mahalaga, hindi ka hihinto. The same thing with our growth in Christ. That sometimes we are depressed, we are broken-hearted. At ngayon, ay sorry, joke lang. Nandyan ka na. Joke lang. Mga kapatid, given po na tayo'y nasasaktan, dumarating sa pagkalugmok, pagkadapa, ang mahalaga, kapit lang tayo sa Panginoon. Si Paul, marami din naman siyang mga panahon na tawag doon, nadi-discourage siya. Pero pinangahawakan niya yung calling niya sa Panginoon. Pinangahawakan niya yung encounter niya with God. Sa mga panahong nadarapa tayo, let's reminisce or let's go back to the point or to the time na na-encounter natin ang ating Panginoon. Nung panahon tinawag niya tayo, dahil doon natin mababawi yung kalakasan na yun. Ito pala yung lyrics kanina. No? Ito. Ayan pala eh. Kinopya ko lang kanina. Baka makalimutan ko yung lyrics eh. So, ay sorry, mali yata yung na-capture ko. Anyway, let's go back. So yun. Paul grew on his calling and ministry. He has the majority, like I've said kanina, he has the majority of the epistle in the New Testament. Kahit na marami siyang nasulat, mga kapatid, minsan yung sulat niya na yun ay naranasan niya din. Dahil nagsulat siya sa mga churches na ganito yung gawin nyo. Because of his experience in life. No? Minsan mahirap magpayo kapag hindi natin pinagdaanan, Tor. No? Magpapayo ka sa na broken. Ikaw nga hindi pa nagka-love life. Okay lang yun, sis. Brad, okay lang yun. Wala kang experience, di mo alam yung nararamdaman ko, hindi mo naiintindihan. Kaya shut up tayo pag wala pa tayong love life. No experience, no rights to Hindi, joke lang po. No? So, I want to be clear, mga kapatid. In life, mga kapatid, hindi tayo, o mahirap tayo magpayo, mga kapatid, kapag hindi po natin na-experience. The same thing, halimbawa ako pastor, pero hindi magpapayo ako sa mag-asawa, nag-away. Okay lang yan. Na-experience ko yan. Hindi. Wala kang karapatang magpayo doon sa mga kasal na mag-asawa. Dahil ikaw nga hindi pa nakapag-asawa or kinasal, no? So, I hope you got it, mga kapatid, no? Same thing, Paul. He wrote different encouragement to the churches, mga kapatid, because of his experiences in life. No? Because he got some growth in life na mababahagi niya, no? So, yun.
I'll move forward mga kapatid, so para hindi na tayo magtagal. Next is letter E. Engagement. Uy, engagement. Parang masarap sa tenga tong engagement, no? No. Iba yung iniisip niyo mga kapatid. Engagement is that when you humble yourself to God and got some understanding and being nourished by God and you grow in life, you need to engage. You need to work in the ministry. You need to work for the Lord, mga kapatid. And that's why yung pagiging hungry ni Paul, he engaged himself in the ministry of Christ, even until his last breath. Kita nyo yung video kanina? Pinugutan siya ng ulo. Hindi siya tumanggi. Because sabi niya, for to me to live is Christ, and to die is gain. If I did everything for the Lord, hindi ako manghihinayang sa buhay ko na kunin niya na ako. Because I have done my purpose. I have fought a good fight of faith. I have finished the race. Sabi niya, I have finished my course. Tama ba yung pagkakasunod-sunod ko? Parang di yata, no? So yun mga kapatid, we need to engage. Paul, sabi niya dito, Paul, a bondservant of Jesus Christ, called to be an apostle. Apostle is a church planter, mga kapatid, separated to the gospel of God, which He promised before through His prophets in the Holy Scriptures. Concerning His Son, Jesus Christ our Lord, who was born of seed of David according to the flesh, and declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness, by the resurrection of the dead. Through Him we have received grace and apostleship for obedience to the faith among all nations, among whom you also are the called of Jesus Christ. Imagine mga kapatid, from yung persecutor to an apostle. Napakalayo nun mga kapatid. You were a persecutor before of Jesus Christ, and now you are apostle for Jesus Christ. Sometimes we are magnanakaw before, but now we are giver to the church. We are sinner before, but now we are the saints of the church. You have a part on this church, mga kapatid. For we are all part of one body, as Christ is the head. We are His branches. No one is useless, mga kapatid, in the church. No one is useless. We need to engage ourselves for the ministry. Kung sa tingin mo sa ngayon ay hindi mo pa nakikita yung ministry mo, take time to talk to God. Lord, nagsisimba ako, umattend ako ng church. Can you please help me know my purpose in the church? No? Hindi lang naman yung ministry yung mga nakikita dito sa pulpit, hindi. Mas maraming ministry at the back of the camera. Hindi naman mahalaga kung sino yung nasa spotlight. Dahil ang dapat lang na nasa spotlight ang ating Panginoon. We are just being used, and we need to give back the glory to God, mga kapatid. Hindi dapat tayo nang mamaliit dito sa church na, ay, yun, taga-walis lang yan. Hindi naman masyadong importante yan. No! That is a ministry, mga kapatid. We are all equal in the sight of God. Whatever you do in the church, God is pleased from that. Through your giving, mga kapatid, hindi man nakikita ng mga tao yung giving natin, mga kapatid. Hindi na mahalaga yun, mga kapatid. Ang mahalaga, nakikita ng Diyos ang katapatan natin. Nakikita ng Diyos yung puso mo na sumusuporta sa iglesia. Through that giving of offering, you are engaging yourself. No? Hindi, yung engaging, hindi lang naman yung tatalon-talon ka dito, preach ka dito, hindi. No. Even walis, buhat, ayos, this is engaging yourself to God. Because you are His arms. Na ginagamit niya rin tayo upang
mag-reach out sa iba. Taga-kamay, lagay natin yung mga gwapo dyan. No? Kahit taga-kamay po tayo mga kapatid, we are engaging ourselves to God. Kaya wag po tayong magpipiti na, ang liit-liit lang naman ng ginagawa ko sa church. Tagawalis. No, walang maliit. No small roles. Promote po natin yun mga kapatid. No small role. Lahat tayo pantay-pantay sa harapan ng ating Panginoon. Kahit tayo pa yung mga nakatayo, pwede tayong magwalis. Maybe in the future mga kapatid, kung na-prepare ka na ng Panginoon, you can also stand here. Sino ba naman kami before? Naglalaro lang naman kami ng buhangin dun sa Hunters. Text kami ni Pastor Earl before. Tor, may bago akong pog dito. Galing sa Coca-Cola mug. Ano yun? Ganun lang kami before. Gagawa pa kami ng patibong doon sa church kasi maraming buhangin dati sa harapan ng church, Tol. Gagawa kami patibong. Pag may napatibong na kapwa namin SOC, tawa kami. Ganun lang naman kami before, mga kapatid. Pero dahil sa tulong ng Diyos at sa habag ng Panginoon, ginamit rin po niya tayo, mga kapatid. No? Let's promote no small role, mga kapatid. Let us engage ourselves to God. Ito. The fruit of Paul's hunger is engaging himself. Yun nga, sabi ko kanina. In the ministry, God has called him to be an apostle. Next is, last na po ito mga kapatid. Ayoko na masyadong mahaba ngayon. Next is, letter R. Sorry, hindi ko pala natuloy kanina. Letter R. Matthew 28:19. Reproduction. Wag yung iba iniisip niya. Reproduction. Hindi po natin didiscuss yung reproductive system. Reproduction po. Ibig sabihin, kanan, kaliwa, pares, Tor. No. Reproduction, di ba? You engage yourself to the ministry of God. And of course, the product of that engagement, of engaging, is reproduction. No? Imagine nyo kung yung mga apostol before huminto, hindi na nila ginawa yung calling nila, hindi na nakaabot sa atin ngayon. This is a networking business, mga kapatid. Hindi networking na yung pares-pares, ha? Networking meaning, you are extending the thing that you got from the Lord. We got the salvation from the Lord. That's why we need also to share that to others. Sabi nga, a disciple is a disciple maker. No, hindi pa pwedeng tawaging disciple, pero hindi disciple maker. No, tandaan po natin 'yon. A disciple is a disciple maker. Let's read Matthew 29. Alam naman na natin 'to. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. No, ito na yung papaalis na si Jesus Christ dito sa lupa, no. Nag-iwan na siya ng habilin. Huling habilin niya. Kinausap niya yung mga disipulo. Okay? Humayo kayo at maghanap gumawa ng mga disipulo. At bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama, Anak at Banal na Espiritu Santo. At turuan nyo sila yung mga bagay na itinuro ko sa inyo. At ako'y papasain nyo rin hanggang sa huli ng kapanahunan. This means that the physical Jesus Christ is no longer with us that time. But the Holy Spirit will be sent to them. That's why, sabi, the Spirit of God will be poured out among all flesh. That's why we feel God through His Spirit today, mga kapatid. Paul reproduced by sharing the Word of God. Nakasama niya sila Silas, sila Silvanus sa Griego,
sila Timothy, no? Si Timothy, yung kanyang kasama na sabi niya, do not just drink some water, drink some wine to cure your impurities within you, no? Pero let's not misinterpret that. The wine that he has mentioned is that the cleansing for the body, not for the pleasure, mga kapatid. So these are the stages of being hunger of Paul. Naalala pa ba natin? Number 1, we need to be humble in the sight of God. Humility, we need to understand, because once we humble ourselves before God, we can now receive the understanding about God. And once we got the understanding, we will be nourished. And once we are being nourished, of course, kapag yung mga gutom pinakain, ano mangyayari? Tataba. Tago ako. Tataba. Mag-grow sila, mga kapatid. And of course, para matunaw yung taba mo, yung energy mo, you need to go out and engage. No? Aanhin mo yung energy na binigay sa'yo ng Panginoon, yung nourishment sa'yo, yung pagpapalaki niya sa'yo kung hindi ka mag-engage. No? And of course, if you engage yourself in the ministry, God will give us the increase through reproduction. Magkakaroon tayo ng mga bagong kaluluwa, mga bagong kasama sa church, mga kapatid. And that is why, and that is the stage, these are the stages of being hungry of Paul, mga kapatid. The question is, tayo ba minsan ay nagiging gutom pa sa ministry ng Panginoon? O nag-stop tayo dun sa pag-grow? Nag-grow lang tayo, but we are not engaging. We need to finish the process, mga kapatid. We need to finish the process of being hunger in the Lord. Because if we stop in the middle, hindi natin nagagampanan yung tunay nating calling. No? Sabi doon, go ye therefore and make disciples. Nag-pause ka lang doon sa go. Therefore, go. Nag-go ka lang. But you have not make disciples. Huwag po tayong hihinto doon, mga kapatid. Kailangan tapusin natin yung track. Dahil kapag tinapos natin yung track, doon natin magagampanan yung tunay na purpose natin, mga kapatid. For he satisfies the thirsty and fills the hungry with good things. Psalms 107 verse 9, mga kapatid. Now, let us assess ourselves, mga kapatid, on what thing are we spending more of our energy, more of our time? Dahil kung anong bagay natin iginugugol yung ating mga sarili, ang ating mga panahon, nandoon nakatuon yung passion natin. Nandoon nakatuon yung desire natin, mga kapatid. Tama ba, mga kapatid? Where your treasure is, there is your heart as well. So lay up your treasure. Lay up your treasures in heaven. Nor moth and cannot destroy, mga kapatid. Ilagak natin ang ating treasure sa kalangitan, mga kapatid, na walang sino man ang makakasira nito. Diba? Though we have treasures here on earth, these are just temporary, mga kapatid. These are just the aid for us to live, mga kapatid. But our true life will be in heaven. The blessedness in hunger is that we will be filled with the Holy Spirit, mga kapatid. That will enable and empower us to do the calling of God in our life. We want to be empowered. We want to be enabled, mga kapatid. We need to get the Spirit of God. Because God is the enabling thing that can help us, mga kapatid. We cannot get the power unless the Holy Spirit will be in us, mga kapatid. That will guide us, that will give us strength and power, mga kapatid. Now is the time, mga kapatid, to be hungry to the Spirit of God. Hunger is a prison breaker from our comfort zone, mga kapatid. Kung tayo ay nananatili sa ating comfort zone,
let's use our hunger to break that chain in our hands, in our lives, mga kapatid. For us to do the calling and the ministry of the Lord Jesus Christ, mga kapatid. It is not yet too late, mga kapatid. Though sometimes we are encountering downfall, struggles, testing, challenging times, but God is still there, who is waiting for you. Hinihintay ka lang niya kumatok sa pintuan. Sabi niya, "Behold, I stand at the door and knock." Revelation chapter 3. Whoever opens the door, I will come in and sup with him. Kumakatok lang ang Panginoon sa atin, mga kapatid. Kung willing ba tayong magbukas ng pinto, papasok siya. Hindi siya magpupumilit. Pero kung pananatilihin nating sarado yung pinto natin sa ating Panginoon, then we are not hungry in spiritual things. But if we are hungry, tayo pa ang magkukusang magbukas ng pinto natin sa ating Panginoon. This day is a Pentecost Sunday. This day is a celebration for every Pentecostal. That we need to remember the time that God has poured out to the apostle and to the believers in the early days, mga kapatid. If we truly want to experience that again, we can freely open our hearts, mga kapatid. Kailangan natin, it is a, mga kapatid? Ano ba yung word na yun? Kailangan nating voluntary to, mga kapatid. Kailangan natin buksan yung ating puso, mga kapatid. Na kung gusto nating matanggap ang Espiritu ng Panginoon, we can open our hearts. We need to open our hearts, mga kapatid, and fill us with the Holy Spirit. If we want to feel God, let's make an effort to connect with Him, mga kapatid. Like Paul, dahil matigas ang puso ni Paul, God gave him an encounter. At nag-yield si Paul doon sa encounter na yun. And he was transformed into a great apostle. The same thing, mga kapatid, if we want to do something great for the Lord, we need to have an encounter again with Him. We need to renew our encounter with Him again. This is the day, our time, our chance to capture that encounter with God again. Through your prayer, through your voice, through your hearts, we can reach out the Holy Spirit of the Lord today. May I invite you to please stand, mga kapatid, before we end the service, mga kapatid. And I may ask the help of Pastor John to do this thing, mga kapatid. Let's sincerely talk to God. Let's sincerely be hungry to God, mga kapatid. Because if we are not sincere, mga kapatid, it is fake. No? Kailangan natin maging sincero po sa paglapit po natin sa ating Panginoon. Amen? Because blessed are those who are hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled, mga kapatid. This is our time to be filled again with the love of God and His Spirit, mga kapatid. So, mga kapatid, itaas po natin ating mga kamay and may ask help of our musicians, mga kapatid. Let's worship God. Amen. Kung sa tingin nyo yung puso pa natin ay medyo matigas, let's take a process, mga kapatid, na magpakumbaba muna tayo. The first step is to be humble in the sight of God. Because hindi tayo dudurugin ng Diyos. Hindi tayo pupunan ng Diyos
kung tayo ay matigas at sarado. That's why we need to humble ourselves in the sight of God. At kapag nakuha na natin yung estado ng puso natin na tayo po'y nagpakumbaba na, hindi madamot ang Diyos na ipaintindi sa'yo ang pangangailangan mo. Ninanais niyang makita mo ang mga bagay na spiritual. At kapag naunawaan na natin, mga kapatid, take time, take the nourishment, mga kapatid. Because we are hungry. What we need is the nourishment from the Lord. And for us to grow, mga kapatid, let's use that nourishment from the Lord. And then we will be enabled, empowered, and engaged to the ministry of the Lord. And God will give us the increase. We cannot do this by our own, but we can do this with the Lord who gives us strength, mga kapatid. Taas natin bahagi ang ating mga kamay. Let's pray for a prayer of humility, mga kapatid. Let's start talking to God. Lord, suriin mo ang aking puso kung ito po ay may mapagmamataas na puso. Turuan mo ako magpakumbaba sa iyong harapan, Panginoon. Ano man ang aking mga treasures, ano man ang aking mga abilities, Lord God, tulungan mo ako na ma-set aside ko muna ito, mga kapatid, Panginoon. Lord Jesus, help me, God, to be accepted by you, God. Hallelujah, come on. Let's pray to God and seek His face. Hallelujah, hallelujah. Jesus. Continuously praying to God. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hayaan mo ang boses ng Panginoon ang bumulong sa iyo at humipo at yumakap sa iyo sa oras na ito. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah, Jesus.